Modern dentistry today is becoming more conservative, more digital, and patient-centered. Customized na yung treatment natin. Hindi na yung parang nakapag-treat kami dati ng clastomal occlusion, alam na namin kagad kung ano yung kasi iba-iba siya eh. So, ang sinasabi ko lang, every treatment is intentional and patient-centered. And hindi na lang tayo basta-basta nag-aayos nga ng ngipin. We focus on long-term health, functional, and facial balance and prevention. Yun yung nakikita kong dapat nating gawin. Welcome to Safe Space Connects, where we bring together the brightest minds in the field of dentistry. Join us as we explore the art and science of the oral world. So open wide and enjoy listening. Ang bisita natin ngayong araw ay isang respected orthodontist, faculty member ng Graduate Studies, Master of Science in Orthodontics sa Cebu Doctors University. Years of experience in orthodontics, TMD, and orofacial pain and sleep dentistry. She is also actively involved in continuing education and training fellow dentists in advanced and patient-centered dental care. Hi, Doc Carla. Kamusta ka? Okay naman ako today, Doc Rizzy. After a long day, I'm really happy that we're doing this Safe Space Connects. Tell us about yourself. How did Dr. Carla started as an orthodontist? Back on 2009, I graduated from my university in college. And then my parents encouraged me to do orthodontics. Ang gusto ko talaga, surgery. So, may hawak na akong application form sa UPPGH. And then eventually, sabi ng parents ko, anak, upo muna tayo. Pagkapasa ko ng board exam, sabi niya, anak, upo muna tayo. Ang dami nating patient. Because my mom and dad I'm from a family of dentists. My Yes. mom, my dad, my brother, my sister, all of us are from a family of dentists po. So, sabi ng, pangarap ng daddy ko na, sabi niya, darating ang panahon, hi, Papa, okay? So, sabi ng Papa ko, si Dr. Wilfredo Landayan, darating ang panahon sa dentistry parang medicine. Darating yan parang puro may specialization. Halimbawa, may derma, may cardio, yan, may ganyan. So, sabi niya, anak, wag kang magmadaling kumita. Darating yan. Ang importante, mag-aral ka muna. Pagbutihin mo at pag-igihan mo ang iyong propesyon. Pero sana piliin mo muna ang orthodontics. Kasi maraming pasyente ang mami mo ng ortho. And nung panahon dati, hindi pa kaya ng mga lolo't lola ko na magpaaral ng master sa ibang bansa dahil ang lolo't lola ay magsasaka. At sa both sides, mga hindi sila, pero 7 magkakapatid ang nanay ko, 2 magkapatid ang daddy ko, and napag-aral lahat ng lolo't lola ko, ang aking mga tito't tita, lahat sila professional. So, ang mami ko ay dentista, and then eventually, my dad also. Doon sila nakita kung saan sila naman nag-college, ibang university naman. And yun na nga, ngayon we're celebrating the 47 years of practice of my Wow. parents, and in Calamba, Laguna po. So, yun naman po. And now we are improving the practice of my parents, making the first dental hospital in Calamba, Laguna. After That's po nila kaming nice to hear. pinag-aral, I studied masters in orthodontics. My brother is masters in prosto and advanced implantology. My husband as well, Dr. Adrian Manaloto, is a proud first scholar of Korea University in Masters of Prosto and Advanced Implantology. My sister, Dr. Erica Landayan, Yes. is also an oral maxillofacial surgeon like doctor. And
medical doctor as well. Mhm. So, from Metropolitan also, my sister po nag-graduate ng medicine. So, yun po, nagsimula lahat to sa passion ng magulang ko na magbigay ng magandang serbisyo sa aming mga pasyente sa Calamba, Laguna. So you are really a family of dentists. Pag nag-uusap ba kayo sa dining table or pag kumakain ba kayo sa labas? Is it all about dentistry? Sa simula, ganun ang aming usapan. Oo. But eventually, nung kami ay tumatanda at umiidad na tayo, iniwasan na namin yung ganun Mhm. na usapan. More on kamustahan na. Since we're not living together, mas gusto mo ng pag-usapan ngayon ang kamusta ka na, kamusta yung mga bata, Mhm. since meron akong 3 children. So, yun nga, kay Kian, Ice, and Dre. So, yun po, kaya, and then my brother, may family na rin siya. We're not living near each other. So, mas ano namin na makamusta, lalo na tumatanda na yung mga magulang ko. And my dad already, ano na siya, nag-retire na siya as a dentist. Yung mom ko na lang, na-enjoy niya pa. At Mm. 67 years old ang practice. So were you exposed as an early age na parang you were seeing your parents na dentista na and you thought about I want to be like them? Okay, at 2 years old, ang playground ko ay dental clinic, reception area. So, meron ako laging, dahil hindi pa uso ang yaya nung panahon namin. So, may dala akong maliit na bag. Lagi akong pinagdadala ng parents ko ng parang lunchbox. May apple, may ganyan, may coloring. And then, I'm always in the reception area. Mhm. Growing with in a dental clinic, nagustuhan ko talaga ang dentistry. Pero hindi ko nagustuhan ko ang dentistry, nagustuhan ko yung nakikita ko, pero hindi ko pa gustong maging dentista. Gusto kong interior designer. Gusto kong maging interior designer or Mhm. fine arts. Kasi parang nauso yung mga gagawa ka ng mga paper doll, gagawa ka ng paper house, ganun nung Mhm. panahon ko, and parang mas nagugustuhan ko yon. Pero were you geared toward, oh anak, you want to be like your mom or like your dad? Siyempre, nandun yung firstborn ka, tapos Oo. sinabi nila na gusto mong tingnan to, and sinabi nila na same din yun, magdo-drawing ka rin, parang interior designer, fine Sabi nga arts. nila, 'di ba, Oh, you're not a dentist but you're also an artist, you're also yeah. an engineer. Oo. So probably let's put the interior designing in the part of putting up your own clinic. So Mm. nagamit mo rin Yeah. yung art of doing the interior design. So you've built your career around orthodontics, Mm. TMD, and sleep dentistry. Paano nag-evolve yung journey mo into these different specializations? So, honestly, nagsimula talaga yung passion ko because of my mom. As I said, maraming patient ng ortho, yung mom ko. So, nung nakita ko siya rin ay nag-aaral siya nung panahon na yon. Mahilig yung mommy ko talagang umattend at mag-continuing education. Mhm. Since 80s, 90s, nakikita ko talaga yung mommy ko. Not just studying habang maliliit pa kaming Mhm. bata, but also serving the Laguna Dental Chapter. So, nakikita ko, hilig niyang umattend talaga ng mga seminars. And, yun na, naging passion ko na rin yung passion niya. Kasi, we're talking, alam mo yun, the same language, orthodontics. And Mhm. then, smile transformation. Kasi nakikita ko rin yung daddy ko, ang practice naman niya prosto. Mm. Eventually, I realized that dentistry is not just about straightening teeth. And not just magandang smile. Hindi siya basta straightening teeth or magandang smile. Connected pala siya sa Mhm. iba-iba. Sa bite, connected din pala siya sa jaw joints, breathing, sleep. So, ang dami, even confidence in the quality of life. Mhm. So, very holistic. So, ang nangyari, that's why I explore in the temporomandibular disorder and sleep dentistry. I go around dito lang sa Pilipinas and then eventually sa ibang bansa. Mhm. Just to, alam mo yon, to learn a lot and serve our patient
For our viewers na hindi familiar, ano ba exactly ang dentofacial and sleep study? And bakit siya important? Okay, dentofacial and sleep study focus on the relationship of teeth, Mhm. our jaw, facial structure, airway, Mhm. and air breathing, and sleep health. Important siya kasi maraming patients ang hindi aware na yung headache, poor sleep, mouth breathing, or TMJ pain, Mhm. or even fatigue can actually be related to oral and airway problems. So, siguro, ito kasing part na to, hindi naman talaga tayo actually ang nagtitreat. We have sleep doctors, pero we go parang hand in hand, ano ba tawag nila ngayon? Collaborate. Collaboration tayo sa mga physician, otolaryngologist, sa mga sleep doctor. I have been working with other physician in Mhm. the industry natin. So, nakikita ko minsan sasabihin nila na kasi sa atin yung initial Mhm. sa airway, 'di ba? Mhm. So, titingnan nila minsan, patitingnan nila as an orthodontist, patingin nga yung palate, narrow ba, yun yung mga pinatitingnan Eventually, malalaman natin kung, okay, titingnan din yung tonsils, kailangan ba naming ipasa, katulad kila Dr. V, yung sa surgery na ba, lalo na I have patients in ortho, biglang pumunta sa akin kasi Ni-refer sa'yo yung ni-refer patient. sa akin yung patient, 3 years old. Ang sabi, severe obstructive sleep apnea. Okay. Na 3 years old, severe obstructive sleep apnea. So, ang sabi nung parent, Doc, ito po yung diagnosis, severe obstructive sleep apnea, OSA. Sabi ko, oh, okay, di ka ako pang ano na siya, pang surgery. Ano ba nakalagay? Baka kailangan magtanggal ng adenoids, or tonsils, ganyan, and such. Ayaw nung parent, pero sabi ko sa kanila, okay, 3 years old, hindi po yan magsusuot ng, kasi maraming nababasa sa internet like appliance, marami naman talaga. Pero para sa 3 years old, hindi ko rin siya masasuggest. And ang gold standard pa rin, magpa-surgery. Kasi ang nangyari, yung bata, kaya siya nagkaroon ng severe obstructive sleep apnea, yung pediatric OSA, dahil yung oxygen level niya, parang every 15 seconds, parang mababa talaga. Mhm. Halos walang air yung bata. So, pinapunta din siya namin sa neuro, cardio, All clear. lahat. Hindi nga clear. Talagang ang daming kailangan. So, pang-surgery na talaga. So, ang ano lang natin bilang dentista is tayo yung initial din na pwedeng mag-check, pero ire-refer din naman natin siya sa physicians. Yeah. And, I agree. or kahit papaano, titingnan natin kung anong mga pwede nating gawin, like sa lifestyle. Pwede nating sabihin as a dentist, okay, ganito ka hihiga, ilalagay mo yung tongue position. Marami tayong pwedeng gawin for prevention. What was the Yun. treatment for the 3-year-old? Did they Pinabalik, yung consider? like to sa 3-year-old na yun, malalaman natin na hindi siya sa pero sa oral cavity pa rin. Oh. Ang gumawa yata sa kanya, ENT. Mhm. Pero mag-ano na rin siya for tinanggal yung tonsils nung bata kasi masyadong malaki, nakaharang siya yung sa bata. So, yun, ganun yung nangyari niya. Pero ngayon, yung maganda na rin yata hand in hand, it's either ENT or yun nga, mga surgeons natin, oral surgeons yung gumagawa. So that's the important thing when they refer patients, hindi lang dental ang tinitingnan. So Mm. it's a multifactorial system. Kasi nagro-rule out niro-rule Oo. out nila kung sa atin ba dapat, ENT ba dapat, general surgery na ba dapat. So, ang daming kailangan factor. Ang maganda sa atin, we should know how to refer and we should know kung ano yung mga dapat natin gawin. At the end of the day, ang gusto lang naman natin tulungan yung mga pasyente natin. As a program director of dentofacial and sleep study program, what made you passionate, Doc, about the connection between oral health and sleep? Okay, as a dentist,
sa panahon ngayon, Aha. hindi na lang tayo taga-ayos ng ngipin. Yun yung gusto kong i-ano natin. We can actually help improve a patient's breathing, sleep quality, and overall wellness. And in realization, that changed my perspective in Nag-iba. dentistry. Oo, nag-iba. Kasi syempre, sabi niyo ko nga kanina, lumaki ako sa dental clinic. Nakita ko rin yung mom ko, she's practicing and treating temporomandibular Disorders. disorders. Pero syempre, iba na rin yung treatment ng TMD noon at ngayon. Pero syempre, kapag nakikita natin kung ano talaga yung passion natin, as a mentor, and also a student as well, dapat trainable tayo eh. Kahit sa mga students ko, natututo pa rin ako ngayon. I always hear both sides. Okay? Tinitingnan ko, iba-iba na kasi students ngayon eh. Kahit sa dentistry, meron tayong mga iba-iba. Ang students namin sa dentofacial and sleep study, yung iba, refresher course. Yung iba naman, newly grad. So, pag pinagsama-sama mo sila, merong, ano ba? Ano bang boomer? Merong millennial, merong Iba-ibang generation. Gen Z, may Gen Gen Z. Alpha, yung mga anak ko Gen Alpha. Ang dami. So, ang dami nating matututunan sa kanila. Kahit ako, natututo ako kung paano ko ngayon matutulungan yung patients ko. So, since you are now a mentor and a continuing educator, and you do train fellow dentists, ano yung biggest realization ninyo pagdating sa evolution ng modern dentistry ngayon? Modern dentistry today is becoming more conservative, more digital, and patient-centered. Customized na yung treatment natin. Hindi na yung parang nakapag-treat kami dati ng clastomal occlusion. Alam na namin kagad kung ano yung kasi iba-iba siya eh. So, ang sinasabi ko lang, every treatment is intentional para sa akin and patient-centered. And hindi na lang tayo basta-basta nag-aayos nga ng ngipin. We focus on long-term health, functional, and facial balance and prevention. Yun yung nakikita kong dapat nating gawin. That's the good thing that you have been exposed with a lot of dentists in your family. Kumbaga, you talk about cases, and then you ask also your brother ba, husband, I mean, and sister about on how you deal with each and every case. I'm sure interconnected yung mga chosen skills. So, pag sa bahay ba, pag kayo ni Doc Ian, do you still talk about dental stuff? Okay. Kapag sa bahay, we talk about it, pero sobrang minimal lang. Kasi as much as possible, magkasama na nga kami sa dental clinic. Sa bahay, yun pa yung pag-uusapan namin. Pero ang gusto kong i-share, nung nagsimula po ako, nung 2008, pagka-graduate ko, hindi ako kagad humawak ng pasyente. Parang sabihin nila, bakit? May sarili ka ng dental clinic. Nag-assist ako sa parents ko, as in observe. I'm observing their cases as dental assistant, taga-hugas, taga-linis ng clinic, taga-dala ng case sa laboratory. And by observing as a new dentist, marami akong natutunan. That experience is better than whatever kung ano mang naabot at naaral ko ngayon. Kahit na anong naaral natin, kung hindi tayo, yun na nga. Kaya nga sabi ko ngayon, nung nagtuturo ako, iba pa rin yung may clinical setting minsan na kapag nagtuturo kami or nagme-mentoring. Kasi iba yung real life experience. Ganun ko siya natutunan at ganun ko rin siyang dinadala sa mga estudyante. One of your specialties is TMJ and orofacial pain. Ano yung mga common symptoms na usually dinidisregard lang ng mga patients? At paano ito dapat i-approach nating mga dentist? Usually, hindi sila lalapit sa dentista para dito sa mga to. Hindi sila lalapit para sa headache. Dok, sakit ng ulo ko. Ang sasabihin nila masakit ang ngipin, di ba? Pero, kasama na ngayon, Dok, usually, sakit ng ulo ko. Yan dapat, usual, na common TMJ patient
symptoms na ini-ignore. Jaw clicking. Maririnig nila, nagkiklik, pero sabihin, nilalaro pa ng iba. Yung iba, nagiging sasabihin, di naman masakit, pero nagkiklik. Neck pain, difficulty opening the mouth. Yung naglalak jaw. Yan. Ano pa? Teeth grinding. It can be clenching. Clenching kasi yung conscious ka na alam mong nag-grind ka. O kaya sa gabi, nagda-night grinding. Paggising mo sa umaga, pagod na pagod ka, pero hindi mo alam, para kang nag-exercise ng, bakit pagod ako, kakagising ko lang naman, ba't hindi ako fresh? Yun palang nag-night grinding ka na, hindi mo pa alam. Facial pain. Pwedeng myalgia or muscle pain or joint pain, arthralgia. Yun yung mga hindi common na alam ng pasyente. Pero kapag ni-refer sa kanila ng ibang physician, diba, pumunta sa ENT, siguro punta ka muna sa dentista. Aha. Kasi may temporomandibular disorder ka. Doon pa lang nalalaman nila, ay, dapat pa sa dentist ako pumunta. Yun. Minsan nakala kasi nila, normal lang or stress lang ako. Kaya ganito. But these symptoms can already affect the quality of life. Anong masasabi mo na sometimes it's also important that you see a dentist para for guidance or a preventive thing for them? Ngayon, ang maganda rito, matatalino na yung mga pasyente. Hindi na lang sila pumupunta sa dentista kapag, Doc, magpapabunot ako. Doc, may sumasakit akong ngipin. Hindi na ganun. So, kahit ngayon, kapag makikita ko, Doc, parang may masakit sa loob ng bibig ko, hindi ko ma-explain. Tapos pakikita natin, may scalloping yung tongue. Haglabas mo yung tongue na nakascallop siya. Yung pala, sa sobrang tight ng muscles mo. Yung tongue niya, yung teeth niya, naglingualize na. Kaya yung tongue niya, kaya may scalloping na. Nakuha niya na yung shape nung lingual nung ngipin natin sa lower jaw natin. So, yung mga ganon, baka kailangan namin mag-medication, mag-prescribe ng medication, or yun nga, kahit sa dentist, magtatanong lang kayo, malalaman ninyo na baka naman mag-change lifestyle lang yung mga sasabihin namin at wala rin naman kaming gagawin. Sabi nga ng isang commercial, walang masamang magtanong kung may right man ba nito. Hindi ako hindi ako nagpo-promote, pero it's very catchy yung ano na yon na walang masamang magtanong. Kasi libre magtanong, mas okay yung alam ninyo kaysa sa, 'di ba? Sinasabi kasi nung iba, what you don't know won't hurt you. Pero gusto mo ba na huli na ang lahat bago ka magtanong? Yun. And also, we try to connect oral health with overall health, right? So sometimes, pag may mali sa ipin, it could lead to other things like breathing nga, sleep problems, no? And then sometimes, even cardiovascular problems, gut problems, tuloy-tuloy yan eh. I've heard one dentist na ini-explain yan. And I truly believe na ngayong generation natin, hindi lang basta ipin ang tinitingnan. Yung pangkabuuan talaga. Yung kabuuan. Minsan nga sabihin ko, ma'am, sir, meron po ba kayong, anong tawag doon, yung Shoulder. frozen shoulder, o kaya minsan may scoliosis po ba kayo? Ang dami kong patient na may scoliosis. Tapos, ang kino-connect nila, dito masakit. Pero pag tiningnan, hindi pala nagpapacheck ng yung sa spine o kaya yung back problems nila. And then eventually, nandito na, o kaya may thyroid problem, dito nagpapacheck. So, o kaya naman, yun na nga, pwede rin naman talagang dental related, like wisdom teeth. Kailangan namin i-rule out kung kailangan bang tanggal ng wisdom teeth. And yun, i-rule out namin kung ano yung pwede naming maitulong. Or, ang daming nang naramdaman, hindi na pala sa dental, sa mata pala. Lahat yun, kino-connect natin and niro-rule out natin by sasabihin nating bilang dentist na, ma'am, sir, baka kailangan mo nang magpa-check na sa opto, ganyan, baka kailangan mo nang pa-check sa mata, o kaya, kailan ka ba huling blood chem? So, lahat
ngayon sa dentista, chine-check natin. Kasi ito na yung hawak natin eh. Oo. 'Di ba? Pero interconnected yung katawan natin. So if ever na matulungan natin dito pero the whole sarili mo naman hindi mo naaalagaan, yun. Kaya kami, bilang doktor ninyo, hindi lang kami dito nakatingin. We're checking the balance ng buong katawan natin. May ano nga ako diyan eh, parang may explanation ako. Parang um yung katawan natin para tayong building blocks, 'di ba? Yung parang A, B, C ganyan. So pag medyo tabingi na yung ano yung susunod na connected? That's the neck and Mm. then that's the shoulder Mm. and that's the lower extremity. So parang minsan pag may mali talaga sa bite, definitely you also have to check on other parts of your body. Okay, everything is connected. Kapag meron tayong bite problems, Mhm. ah, Canted yung smile. canting, jaw Oo. imbalance, Oo. yan, airway issues. Yun nga, tinitingnan natin kapag narrow yung palate, yung maxillary natin. Kasi ito yung immovable jaw natin, yung maxilla. Pag narrow siya, baka kailangan namin kaya nga nagkakaroon ng expander or expansion, rapid palatal expansion, yung sinasabi ko sa adult orthodontics. Sa ortho kasi, sometimes we have to check for correction kung kailangan bang mahaba siyang issue eh, if kailangan namin mag-expand or mag-constrict for alignment ng teeth. Pero dati dun lang nakatingin lahat eh, for alignment of teeth yung expansion and para i-cater yung kung kakasya yung ngipin. Kaya kailangan i-constrict or i-expand yung jaw. Pero ngayon, hindi na lang tayo dun nakatingin. Yung palang pagkaka-expand ng jaw natin para i-accommodate yung mga ngipin natin. Kasi minsan, crowded. Sungki-sungki yung ngipin. So, kapag sungki-sungki yung ngipin, we will tell the patient na, okay, we have to do rapid palatal expansion, lalo na sa mga bata pa. And ngayon, sa adult, we can do it na by using microimplant assisted rapid palatal expansion instead of extracting teeth na para ma-accommodate yung mga dapat ma-accommodate ng ngipin, hindi na tayo nag-e-extra kasi we want also na ma-align yung teeth, magkasya lahat at the same time, yung breathing nga, yung airway natin, ma-preserve natin yung magandang breathing. The good thing is, meron na ring mga diagnostics. I mean, meron na rin mga machines that can also measure the airway and breathing ng mga pasyente. Yeah. 'Di ba malaking tulong 'yun, Doc, na pumapasok na rin yung digital part ng ang detection Yeah, sa ng CBCT ng natin, airway like problem. cone beam computed tomography, meron nga tayong pang-detect ng airway. At the same time, ito naman po ay for us lang for diagnosis and prevention. Siyempre, ang gold standard pa rin is CPAP or BPAP kung kailangan. Isasabihin naman yan ng mga sleep doctors natin. I-assess din natin kung pwede ba na by oral appliance na tinatawag or talagang kailangan na nilang mag-CPAP. Okay. So, ano yung mga common sleep-related dental issues na madalas hindi aware ang mga patients na meron sila? Mouth breathing, snoring, teeth grinding, jaw tension, serostomia or dry mouth, and airway restriction are common. Unfortunately, Doc Risi, maraming mga patients ang hindi aware na until nung lumala na lang Okay. yung ganitong mga simptomas. So, am I saying or am I believing na hindi ka naniniwala sa word na bangungot? Oo. Para sa akin yung bangungot, hindi talaga siya totoo. Kasi nga, meron tayong mga, as we know, meron nga tayong snoring, and others na alam natin na pwede nating makita inside our oral cavity and yun nga sa airway. Kaya bumababa ang airway. Ang airway, bumababa yung oxygen Yes. level natin. So, That leads to yun siguro yung alam lang ng mga,
alam mo yun, mga lolo't lola natin, the term, baka binangungot. Pero if we will explain it in science, yun nga po, obstructive sleep apnea siguro ang pwede kong idugtong dito So sa that's about going it. to be another topic na Dr. Carla will be giving. As severe, yung sabihin natin na, "Ay, ang cute ng bata, naghihilik, ang cute, nagsusnore, ang lalim ng tulog." Hindi po cute ang batang naghihilik, yun lang po sasabihin ko sa inyo. Dahil eventually, pwede siyang maging obstructive sleep apnea. Mhm. So let's go back. As an orthodontist and a program director, what keeps you inspired and motivated after many years in practice? My students, my patients, and the dental community inspires me. Itong mga ginagawa natin sa Safe Space Connects, ito nakaka-inspire to. Yung mga naniniwala sa atin ngayon, um, and then yung future ng dentistry sa Pilipinas, that inspires me. Seeing people grow and learn together, sabi nga ni Doc Risi from Safe Space, gaining confidence from us. Sino ba naman yung hindi gaganan and improve their lives through dentistry is very fulfilling for me. Kahit anong pagod, pag nakita mong may natulungan ka, is very fulfilling. The reason why I wanted to interview Dr. Carla, there were a few dentists who asked, Doc, kailan mo i-interviewin si Dr. Carla? Kaya ko talaga nilapitan ka para mag one-on-one. So, ano yung advice na you would want to give to dentists who would want to pursue specialization and continuous learning? Okay, for the young dentists, never stop learning. Dentistry keeps on evolving, so stay humble. Stay teachable. And always remember that dentistry is not just about business, it's about helping people. So, yun lang. So, sa lahat ng naniniwala sa amin, thank you. If you think that na-inspire namin kayo, kayo po ang nag-i-inspire sa amin to do these things kahit after ng practice namin sa dental clinic. One of the reasons kasi you are a voice. You have the voice of teaching the next generation of dentists, and you're also connecting one dentist to the other. So, marami kang kilala na mga international dentists. So, yan yung sometimes yan yung mga reasons na paano yung way mo to share your craft. So, napaka-importante na na we are paying it forward also. So, Yeah. malaking bagay yun. Yung passion and for learning, yung hunger for learning, wag niyo pong mawawala yan kahit anong edad. Walang ano yan. Walang age limit. Mhm. Walang age limit. At the same time, empathy, like ko sinasabi, and integrity. Kahit na walang nakatingin, gawin natin yung tama. It will not define alam mo yun, yourself kung nagkamali ka before. Basta next time, huwag mo na ulitin. Mhm. Or matuto ka sa mistake ng iba. Mhm. Okay? And always pray. Ako, prayers, faith ko, masyadong malaki. Mhm. Minsan nga, kinikilabutan na ako sa mga nangyayari sa atin na mga blessing natin. And I believe hindi tayo yon. It's beyond that. Okay. So, let's go to our fact or fake segment. In Safe Space Connects, we have a segment called Truth Be Told, kung saan i-debunk natin ang common misconceptions in dentistry. Sasabihin ko ang statement, Doc, then sasabihin mo kung fact or fake, or explain briefly. Number 1, truth be told, perfectly straight teeth do not always mean healthy bite or proper jaw function. Fact or fake? Fact.
Kasi minsan straight nga yung teeth pero may imbalance or jaw problem pa rin. So, kailangan hindi lang aesthetic ang tinitingnan, dapat functional. So, dapat balance yung function and aesthetic. I agree. Truth be told, mas mabilis ang resulta pag mahigpit ang braces adjustment. Fact or fake? Yung mukha ko. Yun yung sagot. Fake. Fake yon kasi hindi porket mas mahigpit, mas mabilis. It should be light continuous force or controlled and biologically healthy. Ang tooth movement is always better and safer for the patients. And lastly, bite problems or jaw misalignment can affect sleep apnea. Fact or fake? Fact, jaw position and airway space are connected, and that's why orthodontics and sleep dentistry can sometimes work hand in hand. Again, Dr. Carla Landayan Manaloto, maraming salamat for sharing your time, expertise, and perspective on what it truly means to balance strength and aesthetics, orthodontics, in modern dentistry. From orthodontics to TMJ and dentofacial sleep studies, thanks again for joining us here at Safe Space Connects. You can see Dr. Carla all over the Philippines, and she also has her masterclass here at Safe Space. Maraming salamat and see you in our next episode. Thank you.